Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa kaganapan kagabi sa pamilya po ni Bossing Vic Sotto. Umattend po sila ng 18th birthday party nitong si Meg Miranda. So makikita natin sa mukha ni Bossing Vic Sotto, napakaaliwalas, hindi po siya apektado sa mga ginagawa ni Anjo Iliana. At alam nyo ba, isang tagaloob po ng Itbulaga ang bumanat kay Anjo Iliana? Pinost niya po yung picture ni Jose Manalo and Mergin Marana na tila nang aasar or nangiinis po yung itsura. Ganito po yung caption, magandang umaga para sa gumagawa ng sabi-sabi at naniniwala sa sabi-sabi. Kwento mo yan natural bida ka dyan. Bida-bida ka kasi. Walang bait sa sarili. So, ang patamang to para po kay Anjo Iliana kasi maging yung fan page ng Jose Manalo, pinapatulan niya. E di sino po ang walang bait sa sarili? E di si Mr. Anjo Iliana na tila baga walang pinagkatandaan. At pakatapos nga po kay Alden, kay Maine Mendoza, ngayon naman mother-in-law po nitong si Miss Pia Guanyo. At dahil nga po sa kanyang paninira mga kadabarkads kung kani-kanino, ito palang si Anjo Iliana dapat may show na pag-hosting dito po sa Net25. Kaso nyo nga, nakansela. Pinalitan po yung mga host na kasama niya maging si Anjo Iliana. Sabi nga dito, the Philippine television show Happy Time hosted by former Itbulaga host Jano Gibbs and Anjo Iliana was cancelled by its network, Net25, which is owned by Eagle Broadcasting Corporation, a broadcasting arm of Iglesia ni Cristo or INC. The show ran from September 14, 2020 to October 15, 2021 and was replaced by ano sa palagay nyo? So 5 to 6 years kasi mga kadabarkads, meron pong kinasangkutan itong si Mr. Anjo Iliana na controversial na kung saan ay tinawag po siyang scammer ni Sen Rapi Tulfo. At inamin niya na din po yan na nilalayuan daw po siya ng mga katrabaho niya maging ni Tito Sotto. Dahil po yan sa eskwelahan na kung saan ay pagmamayari ng mga Iliana. Sumugod kasi yung mga nabiktima po nila sa eskwelahan dito sa Rapi Tulfo in action. Ngayon, pinatawag din po si Mr. Anjo Iliana at yung kanyang kapatid. Simula no, nasira na po yung image niya tapos hirap na po siyang makakuha ng trabaho at nitong nakaraan nga, meron ako napanood na video or interview na nagmakaawa lang daw siya sa TV5 para bigyan po siya ng role doon sa sitcom. Samantalang pag-usapan naman natin ang naging live nitong si Mr. Anjo Iliana kagabi. So meron kasi siyang inamin doon mga kadabarkads na malapit na daw po siyang ikulong. So after mother-in-law po ni Pia Guanyo, presidente naman po administrasyon ang kanyang binabanatan. So ito po ay may connection yung kanyang banat sa inamin po inilabas na video ni Saldico. Since inamin na nga po ni Saldico ang mastermind, si Bongbong Marcos, ang binabanatan naman po nitong si Anjo Iliana, syempre yung administrasyon at si Bongbong Marcos. So nananawagan po siya sa AFP at sa mga hukbong sandatahan mga kadabarkads na magkaisa at patalsikin na po itong si BBM. So si BBM naman po ang kanyang binibira dito. At dito niya nga po naamin na malapit na daw po siyang makulong para daw sa boses ng bayan. So narito po ang kanyang tinig, pakinggan po natin. Ano ba inaantay natin? Tinuro na yung mastermind. Oo nga naman. Kaysa patagalin pa yun. Baka naman may mas mataas pa dito kay BBM. Baka si Trump. Ay, wala namang prime minister dito eh. Baka wala na. Sabi mo malapit na ako ikulong para sabi mo malapit na ako ikulong para dahil sa boses ko para sa taong bayan. Sabi mo. So napakalinaw po ng sinabi dito at inamin ni Mr. Anjo Iliana na malapit na daw siyang ikulong. At meron pang isang video mga kadabarkads na napanood ko na sinabi po ni Mr. Anjo Iliana na kinasuhan na daw siya.
At sa oras daw po na makulong mga kadaberkads, ibubulgar at ilalabas niya daw po lahat ng nalalaman niya po sa loob ng Itbulaga at wala daw pong matitira na may asawa sa noontime show. So, ibig sabihin, idadawit niya rin po dito si Ryan Agoncillo, si Wally Viola, si Maine Mendoza. Narito po ang kanyang tinig, pakinggan nating muli na sinabi po yan ni Anjo Eliana. Sasabihin ko na lahat. O, total, kinasuhan niyo na rin ako, di ba? Sasabihin ko na lahat. Di ba, para kung makulong ako, di 100 years na ako sa kulungan kung guilty ako. Pero sasabihin ko na lahat. At itong tinitiyak ko, walang matitira sa Itbulaga na may asawa. Lahat sila maghihiwalay. Narinig niyo yun mga kadaberkads, sinabi niya dyan na kinasuhan niyo na rin lang ako, sasabihin niya na daw po lahat at sisiguraduhin niya na wala pong matitirang may asawa dito sa Itbulaga dahil lahat sila ay maghihiwalay. So, ibig sabihin, dinawit niya na rin po si Ryan Agoncillo, si Wally Viola, si Maine Mendoza, and si Joey De Leon, plus si Bossing Vic Soto. Kumpirmasyon ba to mga kadaberkads na lahat sila may alam na alas itong si Anjo Eliana? Marami kasing nagsasabi mga kadaberkads na bakit ba nananahimik na lang sila sa kabila po ng mga binabato na paratang ni Anjo Eliana. Lalo na si Tito Soto na kung saan first day pa lang dapat ng ginawa ni Angeliana, dapat daw kinasuhan na to mga kadaberkads. Pero bakit daw nananahimik si Tito Soto? So kung nanood kayo or napakinggan nyo po yung video natin dito po sa una-una, sinabi niya dyan na kinasuhan na lang din siya, 'di ba? Ibig sabihin, meron na po siyang natanggap tungkol dyan sa magiging kaso niya. 3 yun mga kadaberkads, patong-patong. So, pwede pa yung madagdagan dahil sa mga ginagawa niya po. So, ito na lang yung inaantay ng taong bayan ngayon since nang bubulabog nga po si Anjo Eliana mga kadaberkads, 'di ba? Yung pagkakakulong na sinabi niya nga, malapit na daw po siyang makulong and kinasuhan na siya. So halos lahat, galit na galit, inis na inis kay Mr. Anjo Eliana kasi naninira po siya ng buhay ng may buhay. Kaya kuhang-kuha niya yung inis ng Daberkads at ng taong bayan. Pero ang Itbulaga host, pinagtatawanan na lamang po siya every time na meron po siyang mga pinapasabog na revelasyon. Ang tanong, may katotohanan naman kaya ito? At ngayon, administrasyon naman po ang kanyang binabanatan na kung saan maituturing natin na pader. So once na binangga mo to, alam mo naman po siguro ang mangyayari. Instant kulong. Tapos instant kaso na din. So deserve ni Mr. Angeliana yan mga kadaberkads. Kasi lahat na lang ginugulo niya. Kayo ba? Agree kayo dito? Please comment down below.